Ito na at ang pinakamalalang taong makikilala nyo guys. As in, sobrang lala niya. Ang kwentong ito ay may temang tungkol sa karahasan, pagkidnap at trauma. Kaya kung sensitive ka sa mga ganitong topics, scroll down ka muna. So, siya si David. Nabuhay noong 1939 sa New Mexico. Bata pa lang, iniwan na siya ng kanyang mga magulang sa kanyang lolo't lola. Dahil sa kanilang poor family condition. At hindi ito yung tipong lolo't lola na naghahanda ng masarap na merienda. Sobrang stricto at parang galing sa horror movie ang pagpapalaki sa kanya. Pero binibisita naman siya ng kanyang alcoholic na tatay. Alam nyo ba kung anong pasalubong? Magazines na puno lang naman ng mga babaeng mababang lipad. At dito na din nahubog ang future nightmare ng New Mexico. Nung mag-high school si David, naku po sobrang introvert niya. Sobrang mahiyain, ayaw makipag-bonding sa mga classmates niya. Gusto niya solo flight lang. Kaya ang mga bully sa school, siya na lang palagi ang nakikita. At eto na din ang naging rason para lumapit siya sa mga malalang bisyo. Pagka sinabi kong malala, malala talaga. At the age of 14, dito na nagsimula ang kanyang twisted fantasy. As in, sobrang twisted na niya sa edad na to. Hindi na nawawala sa kanyang isip ang sure at kahit na tang yan. 14 ako, tamang tambay lang at basketball eh. Pag walang magawa si David sa kanilang bahay, tamang drawing sa kanilang pader ng mga babaeng pinapahirapan. Isang araw, sa sobrang pagka-twisted ng kanyang utak, gusto na nitong gawin ng matagal na niyang pangarap. Sa tingin ko, eto ng tamang timing. Ang ginawa niya, kiniidnap niya lang naman ang isang babae, dinala sa isang rural na area. Yung tipong parang sa horror movie na lugar, na walang pakiang serial kung magsisigaw ka ng malakas kasi walang makakarinig sa'yo. Oo, ganun yun. Tinali niya sa punang babae, inabuso at binawian pa ng buhay. Guys, 18 lang siya nang mangyari to. Fast forward tayo, lumipas ang maraming taon. Nagkaroon ng mga asawa si David. Bakit mga? Kasi 4 na beses na siyang nag-divorce din. And nagkaroon din siya ng anak. Isa na dito si Glenda, na naging saksi sa mga ginawa niya din karumal-dumal. Kasi naman, nakita niya lang naman ang ginawang criminal activity ng kanyang tatay. Ano-ano yon? Eto na yung mga pag-abduct sa mga prosti, mga hitchhiker, at mga homeless na babae. Yung tipo ng mga tao na walang maghahanap pagka nawala sila. Yes, yun ang mga target niya. Actually, halos ng mga psychopath ganun din naman eh. Pagkatapos kidnapin, pinapahirapan at binebenta sa mga tropa niyang mga taga-Mexico. Sa una, hindi kinaya ni Glenda ang mga ginagawa ng tatay niya. Sir, yung tatay ko, ganito, ganyan. Yes, oo. Sarili niyang tatay na si David, na-report niya sa FBI. Pero anong ginawa ni FBI? Alaws! Kasi masyado daw malabo ang kaso. Hanggang sa isang araw, nakilala naman ni David si Cindy. Isang babaeng pareho niyang may twisted fantasy din. May mga kaso din ng karnaping at paggamit ng bawal na gamot. Wow, congrats David! Nahanap mo ng soulmate mo. And si David, hindi pa satisfied sa kanyang mga ginagawang kababalaghan. Kaya naisip niyang, bakit hindi tayo gumawa ng toy box? Parang ang cute no? Pero ang hindi nyo alam, ganitong toy box pala ang gusto niya. Yes, isang chamber disguised as normal trailer. Parang normal tignan sa labas, no? Pero pagpasok mo sa loob, parang nasa DIY horror escape room ka. May mga kadena, whips, straps, leg spreaders, surgical blades, electrocution devices, lagare, generator, at di lang yan. Gumawa pa sila ng napakahigpit na lock para hindi makatakas ang future victim nila. At wait lang, hindi pa pala yun. Meron pang parang kabahong para in case na di kayanin ng victim ang meron silang confinement area. Wow! Sobrang concern. Nilagyan pa nila ng salamin mounted sa ceiling para makita ng victim kung anong ginagawa sa kanya. And pinapatake muna nila ng bawal na gamot para pag nagising, wala silang maaalala. And hindi lang yan. Soundproof pang toy box trailer ni kuya mo David. Kaya kahit mamaos ka kakasigaw, walang makakarinig sa'yo. In this trailer that he called his toy box. This was equipped with all sorts of torture devices, graphic pictures. He called it the Den of Satan. Total of $100,000 ang gastos nila dito guys. Halos 6 million pesos din. Hindi din biro para mapilang ang kanilang twisted fantasy. Kala nyo kaya nilang magjowa na silang dalawa lang? Nope. Si Glenda na anak ni David na dating nagsumbong sa FBI, hindi nagtagal, naging associates din. Pati mga tropa ni David, tayo. At ito pang pinakamatindi. Ultimo mga aso ni David, mga nakakadali din. Total of 60 victims ang nadali nila. Halos 4 to 5 na babae kada taon. Ay, konti lang naman pala kada taon. Wait lang, kasi nga, nasa kanila halos 2 to 3 months ang kanilang biktima. Hindi sila yung
sure ka ngayong araw tapos kinabukasan itatapon ka na? Hindi. Isipin nyo na lang, pwede nilang gawin sa kanilang biktima sa loob ng 2 to 3 months. Kaya nga may parang confinement area silang ginawa. Para in case na magluya-luya ang biktima, gagamutin nila. And pag magaling na, same cycle ulit hanggang sa magsawa sila. Ang lala, no? Ngayon, dito na tayo sa kanilang criminal activity. Isang araw, kasama ni Glenda ang tropa niyang si Jill, 22. Para mag-chill. Tamang punta sa bar, tamang inom, at nang malaseng, punta tayo sa toy box. Mag-e-enjoy ka dun. Nang makarating, tamang abang na si kuya mo David. Pinainom ng bawal na gamot si Jill, at nang mawala ng malay, dito na nila ginawa ng malulupit na bagay. Inabuso nila ng walang awa. After ilang months, binawian ng buhay, saka itinapon. Kinidnap ulit ni David ang babaeng nagngangalang Connie, 18. Maganda, blonde at matangkad. Same cycle, pinahirapan, hanggang sa magsawa sila at mawala ng buhay. After nito, another tropa ulit ni Glenda, si Sylvia, 22 at homeless. Nilor ng ipinagbabawal na gamot nang makarating sa toy box. Alam nyo nang ginawa. Hanggang sa bawian ito ng buhay. Madami pa silang biktima guys. Sabi ko nga kanina, 60 at halos 4 to 5 kada taon. And lastly, eto yung babaeng magpapatigil sa mga krimen ng David and Associates. Siya si Cynthia, 22 at isang prosti. Tamang antay ng parokyano sa isang parking lot. Nang makita si David, nagkunwaring pulis si kuya mo. Ma'am, sama ka po sa amin, bawal dito ang prosti. So sa takot ni Cynthia, sumama to kay David. Pero imbes na sa police station dinala, sa toy box na padpad si ate mo. Sir, bakit dito tayo sa trailer? Yun na nga ang ginawa. Pinainom ng bawal na gamot at pang-amnesia. Pinagsamantalahan ng kawawang si Cynthia. Pero bago yan, may mga playlist ng recorded audio sound si David at ng kanyang mga biktima ang pinarinig sa kanya. Mga agony kumbaga. At yung mga rules and regulations ni David sa kanyang toy box. Actually, pinaparinig niya to sa lahat ng kanyang biktima. Hindi lang kay Cynthia. Kaya bago pa pahirapan physically, mentally pa lang tortured na. So, yun na nga. After paglaruan kay Cynthia, umalis si David para magtrabaho. Pero bantay pa din si Cynthia sa kanya. And simulaan nito, inaral niyang kada kilos nila. And after 3 days ng pagpapahirap, umalis ulit si David para magtrabaho. Hanggang sa napansin ni Cynthia na napakalapit lang sa kanya ng susi ng chain lock niya. By the way, walang damit dito si Cynthia. At meron lang siyang parang dog collar pero chain. Nang makatsyempo si Cynthia, kinuha nito ang susi. Hanggang sa nagkagulo sila ni Cindy sa trailer box. Buti na lang nakadampot si Cynthia ng matalim na bagay at nakatakas. Kaya tumakbo to hanggang sa makarating sa isang bahay. Sobrang helpless niya na dito. Sobrang hina niya, sobrang weak. Buti na lang kinaawaan siya ng homeowner. Sabay tawag sa mga otoridad. Karipas ng takbo ang mga pulis papunta sa trailer nila David. Pagbukas nila, dito sila sobrang nasyak sa mga nakita nila eh. Parang impyerno sa mundo. And nahuli si David and Associates. Simula nito, may iba pang biktimang lumantad. Sina Angelica and Kelly. Same lang din ang na-experience tulad kay Cynthia. And si David, nag-agree sa plea bargain at nasentensya ng 224 years of imprisonment. Sa agreement na magiging mababa lang ang isesentensya sa kanyang anak na si Glenda. So, pumayag naman ang mga biktima dito. Kaya 30 months na lang ang sentensya kay Glenda. And si Cindy, naging witness din para kay David. Kaya nasentensya lang din ng 36 years. At wait lang, di pa tapos. Siyempre, niraid ng mga kapulisan ng trailer box nila. At dito nila napag-alamang may mga diaries pa pala si David and Associates sa mga sunod-sunod nilang biktima. And madami pa silang nahanap ng mga audio recordings. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. Now, you're obviously here against your will. Totally helpless, don't know where you're at, don't know what's going to happen to you. You're very scared or very pissed off. I'm sure that you've already tried to get your wrists and ankles loose. No, you can't. Now you're just waiting to see what's going to happen next. You probably think you're going to be raped, and you're sure right about that. Ituturo na sana ni David ang location ng kanilang biktima eh. Kaso lang, after 8 months sa kulungan, inatake sa puso at nagadan. Sayang, hindi man lang niya naranasan ang hirap sa jail time.